Ang Pilipinas ay lalahok sa unang pagkakataon sa Talisman Sabre, ang pinakamalaking military exercise sa Southern Hemisphere, sabi ni Acting Ambassador of Australia to Manila Moya Calet. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ginawa ni Calet ang anunsyo sa panahon ng isang maritime security forum na inayos ng Stratbase Institute sa pakikipagtulungan sa French Embassy sa Pilipinas. Nabanggit din niya ang pangalawang pag-ulit ng Exercise Alon, na idinisenyo upang mapahusay ang interoperability sa mga madiskarteng kasosyo, at muling nakumpirma ang patuloy na pakikilahok ng Australia sa Estados Unidos-Philippines Balikatan Exercises. Ang Maritime Security at Territorial Defense ay pangunahing mga haligi ng programa ng kooperasyon ng pagtatanggol sa Australia, na umuusbong bilang tugon sa mga armadong puwersa ng mga pangangailangan ng Pilipinas, sabi ni Calet. Sa website nito, sinabi ng Australia Defence Force, ADF, na ang Talisman Sabre 2025 ay ang ika-11 at pinakamalaking pag-ulit ng exercise. Mga puwersa ay lilipat sa mga lugar ng pagsasanay sa Australia mula kalagitnaan ng July 2025. Ang 19 na bansa ay inanyayahan sa exercises sa taong ito, sinabi ng ADF. Ang exercise ay isang pangunahing pagkakataon upang makipagtulungan sa mga kasosyo mula sa buong rehiyon at sa buong mundo. Ang Talisman Sabre ay isang biennial exercise na nakararami na kinasasangkutan ng Australia at US. Ang Australian Army ay naipost sa website nito. The spelling alternates depending on which country is leading, Sabre, kung Australia ang nangunguna at Sabre, kung ang US ang nangunguna. Ito ay isang multinational at magkasanib na multi-service exercise na kinasasangkutan ng libu-libong mga tropa at pangunahing mga pag-aari tulad ng Australian at Allied warships, fighters, bombers, helicopters, armor at artillery. Ang exercise ay isasagawa sa mga itinalagang lugar ng pagsasanay ng ADF sa buong Queensland, at sa mga katabing lugar ng dagat at himpapawid ng Coral Sea. Ito ay binubuo ng isang live-fire exercises at pagsasanay sa larangan na isinasama ang mga aktibidad sa paghahanda ng puwersa, amphibious landings, ground force maneuvers, at air battle at maritime operations. Ang eksaktong mga lokasyon ay pinaplano pa rin. Samantala, nagkasundo ang Pilipinas at China na ipagpatuloy ang pagpapatupad ng rotation at resupply missions sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na matatagpuan sa West Philippine Sea. Ang desisyon ay ginawa sa ika-10 Bilateral Consultation Mechanism, BCM, meeting ng Pilipinas at China tungkol sa WPS, na ginanap sa Xiamen, China. Ang pulong ay nakatuon sa pagtugon sa mga kasalukuyang isyu sa rehiyon, kung saan parehong ipinahayag ng dalawang bansa ang kanilang commitment sa dialogo at kooperasyon sa kabila ng mga hindi pa nalulutas na isyu. Nagkasundo ang dalawang bansa na ipagpatuloy ang mga rotation at resupply operations, RORE, sa Ayungin Shoal upang mapawi ang tensyon, at kinilala ang mga positibong resulta ng mga misyon na ito. Pinahayag ng Pilipinas ang mga alalahanin ukol sa presensya ng mga barko ng Chinese Coast Guard, CCG, malapit sa Zambales at ang kanilang mga aktibidad sa mga maritime zones ng Pilipinas, na ayon sa Department of Foreign Affairs, DFA, ay hindi tugma sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, at sa mga batas pang maritime ng Pilipinas. Dahil dito nagkasundo ang dalawang bansa na palakasin ang kooperasyon ng kanilang mga Coast Guard at binigyang diin ang kahalagahan ng pagtutulungan sa ocean meteorology at marine scientific cooperation.
Naging mapayapa ang ginawang panglimang resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon sa Department of Foreign Affairs, DFA, na walang naging aberya sa pagdadala ng pagkain at ilang supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Matagumpay na naihatid ng pamahalaan ang mga pagkain at iba pang supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nang walang anumang insidente, ayon sa Department of Foreign Affairs, DFA, noong January 24. Ito ang ikalimang RORE, Rotation and Reprovisioning, misyon na nakumpleto para sa barko na nakapwesto sa lugar at nagsisilbing presensya ng soberanya ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Ito na ang panglimang Rotation and Reprovisioning, RORE, mission para sa mga sundalo ng bansa na nakatalaga sa tank landing vessel na siyang nagsisilbing outpost ng bansa para panghawakan ang soberanya sa karagatan sa lugar. Pinasalamatan din ng DFA ang mga tauhan ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard na nagsagawa ng mission. Samantala, ang mga unit ng naval at air mula sa Pilipinas at Estados Unidos ay nagsagawa ng unang Maritime Cooperative Activity, MCA, sa West Philippine Sea, WPS, over the weekend, sinabi ng Armed Forces of the Philippines, AFP, noong linggo. Sa sangpahayag, ang AFP Public Affairs Office Chief ni Xerxes Trinidad sinabi na naganap ang MCA sa Palawan area ng WPS kasama ang US Indo-Pacific Command noong January 17 at 18. Ang mga ari-arian ng Pilipinas na kasangkot sa aktibidad ay kasama ang BRP Antonio Luna, FF-151, BRP Andres Bonifacio, PS-17, dalawang FA-50 fighter sasakyang panghimpapawid, at Philippine Air Force Search and Rescue Assets. Ang mga kalahok sa panig ng US ay ang USS Carl Vinson, CVN-70, Carrier Strike Group na kasama ang Ticonderoga-class guided missile cruiser USS Princeton, CG-59, Arleigh Burke-class guided destroyer USS Sterett, DDG-104, isang MH-60 Seahawk helicopter, isang V-22 Osprey helicopter, at dalawang F-18.